Magandang araw bayan! Sa pagpapatuloy ng ating lokal na balita, isang proyekto ng drainage system ang kasalukuyang ginagawa sa bayan ng Sipocot, Camarines Sur. Layunin natin itong maiwasan ang malalang pagbaha lalo na kapag tag-ulan. Narito ang ulat. Live mula dito sa Barangay Impig, Sipocot, Camarines Sur, kung saan patuloy ang konstruksyon ng drainage system na inaasahang magpapagaan sa daloy ng tubig ulan at magbibigay proteksyon sa mga residente mula sa pagbaha. Kasalukuyang puspusan ng trabaho ng mga construction workers sa mahigit 1.5 metrong drainage line na ginagawa ng LGU sa tulong ng DPWH. Ayon sa mga opisyal, matagal nang reklamo ng mga residente ang pag-apaw ng tubig tuwing malakas ang ulan dahilan para magresulta sa mabigat na trapiko at pagkasira ng ilang bahay at negosyo. Kailangan na talaga itong drainage system. Isa ito sa mga pangunahing proyekto ng munisipyo at para na rin masiguro ang kaligtasan ng ating komunidad. May ilan namang pansamantalang abala sa daloy ng trapiko dahil sa konstruksyon, pero nauunawaan naman ito ng mga residente. Medyo hassle sa ngayon pero okay lang kasi kapag natapos ito malaking tulong naman ito sa amin lalo na kapag bumabaha. Inaasahang matatapos ang proyekto sa loob ng 3 buwan, depende sa magandang panahon at tuloy-tuloy na pondo. Para sa mga residente, ito ay isang hakbang patungo sa mas ligtas at maayos na Sipocot. Maraming salamat sa inyong ulat. Patuloy naming babantayan ang progreso ng naturang proyekto para sa ikabubuti ng mga kababayan natin sa Sipocot. Nescafe Original. May tapang ng dagdag na kape. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Muli tayong babangon. Nescafe Original. May tapang na di susuko. Magandang araw, matapos ang pananalasa ng Super Typhoon Uwan, hindi lamang kuryente at kabahayan ang napinsala, kundi maging mga linya ng mga komunikasyon sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur. Sa Central Bicol State University of Agriculture sa Sipocot, reklamo ng mga estudyante ang patuloy na pagbagal at mahinang internet connections na lalo pang lumalala dahil sa bagyo. Narito ang ulat. Nandito kami ngayon sa Sebasua, Sipocot kung saan ramdam pa rin ang epekto ng Super Typhoon Uwan. Isa sa pinakamabigat na suliraning kinakaharap ngayon ng mga estudyante at guro ay ang halos tuloy-tuloy na pagkaantala ng internet connection na ginagamit sa kanilang gawaing pang-akademiko. Sa pagdaan ng Super Typhoon Uwan, maraming poste at fiber lines ang nasira, dahilan para bumagal ang internet sa buong lalawigan. Apektado ang ilang bayan at paaralan, kabilang ang Sebasua, Sipocot na umaasa sa internet para sa research, online submissions at digital learning platforms. Sobrang bakal po talaga ng internet. Minsan kahit simpleng picture hindi na ma-upload na nalilate na kami sa pagpasa ng mga requirements. Hindi lamang mga estudyante ang nahihirapan, maging ang mga guro ay hirap mag-upload ng lecture materials at makapagpatuloy sa blended learning. Dahil sa bagyo, lalo nang humina ang signal. Kahit kami nahihirapan mag-post at mag-submit ng mga activities. Ayon sa mga internet service provider, ginagawa na nila ang restoration sa mga sirang linya, ngunit inaasahang aabuti ng ilang linggo bago tuluyang maibalik ang normal na bilis ng connection. Habang isinasagawa ang rehabilitasyon, patuloy ng maasa ang mga estudyante at guro ng Sebasua, Sipocot na agad maibalik at maasahang internet connection na kailangan nila sa pag-aaral. Para sa Newspoint, ako si Gian Asiliero, nag-uulat. Maraming salamat sa inyong ulat. Umaasa ang lahat na nasa mabilis na pagkilos ng mga kinauukulan. Agad na maibalik ang maayos na internet service sa buong Camarines Sur. Lalo't na critical ito para sa edukasyon at komunikasyon.